Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Hi Tito P. Tito P or Tegi Tito? Yeah, Yes. Tito ulit. Welcome back Tito P. What's up, what's up? Ay, Tito P. Oh, It's nice to have you back in the Machong Chismisan studio. maraming salamat. Parang feels like home. Bumalik lang ng dating tambayan, ganun. Pang ilang welcome back ba to? Hindi ko alam kasi kung ano yung unang lalabas eh. Pero yun, pre, Oh, katapos lang ng eleksyon, tol. Tapos, nabalita mo yung nangyari kanina. Kanina ba yun o kahapon? Technically, Alin to? kahapon yata yun. Yung ginawa ko example sa'yo. yung nabugbog. Oo, nabugbog si, wala nang pre. Wala nang transition to. Diretso kaagad tayo doon sa topic. Oh, sige. Go. So, Mas maganda nga to. Wala nang paligoy-ligoy. oo. Kasi, para sa mga di nakakaalam, si Julian, Julian Estrada, no? Oo. Yung Julian anak Estrada, ni Jinggoy to, yung- di ba? Anak ni Jinggoy na naging bida rin to sa pelikula dati, di ba? Kasama niya yung anak ni Piolo. Natatandaan mo ba yun? Basta yung sinabi ngang nepotismo yung nagamit para mag-artista. Although, to be fair, may itsura hindi niya kamukha yung tatay niya. Teka, mag-aaway tayo dyan, Tito P. Oh, bakit? Teka, mamaya pupuntahan natin yan, pero puntahan Sige. muna natin yung So, technically, ang nangyari, in an act of violence, nabugbog yung anak ni Jinggoy, anak ni Senator Jinggoy Estrada. Saka yung isa pa niyang nephew. So, Pamangkin niya. Pamangkin niya. Malamang, nephew nga eh. Tinagalog ko lang. Parang lang. So, ito, mula sa Manila Bulletin, yung son daw ni galing kay Tarayap, the son and nephew of Senator Jinggoy Estrada. Sorry. No, Tagal na ako hindi nakapag-record ng ganitong oras, Tito P. Sorry na. Kumikick in na yung pagiging tito ko. This is my bedtime, Tito P. Understandable. The son and nephew of Senator Jinggoy Estrada were mauled by residents. Residents pa rin, mga residente. Parang Bawal tayo dito. pare pag ito yung ito yung sakto pang Dolphy Panchito. Pwede mo gusto mo ikaw mag Dolphy Panchito tayo dito? Pwede, sige. The son and nephew of Jinggoy Estrada. Yung anak at pamangkin ni Jinggoy Estrada Were mauled by residents of the world-famous Boracay Island in Malay Town, Aklan Province. binugbog ng mga residente ng Aklan sa Boracay. Sambayanan. Sambayanan. Mamamayan. Kasi residente. Oo nga eh. Hindi man lang tambay yung mga taga doon talaga eh. Tuloy natin. Senator Estrada confirmed that his son ang mabutihin nating Senador Estrada ay kinumpirma na ang kanyang anak na si Julian Ejercito at ang kanyang pamangkin and nephew Jeffer. Puta pare, ba't ganun? Bakit ba't naman ganun? ganito yung pangalan ng pamangkin? Baka kaya nabugbog dahil doon sa pangalan ng pamangkin. Ano ba pangalan? Jefferelli. Kabugbog-bugbog nga yung pangalan. Oy, ingat. Hindi ko naman sinabi gano'n. Tito B. Easy. Easy, Tito B. Alam mo, nagpakilala sa'yo, tapos yun yung binigay na pangalan. Alam mo yung sa sobrang inis mo, hindi mo mabigkas. Anong pangalan mo, iho? Jefferly. Bugbog to, bugbog. Hindi ko mabangkit, bubugbugin na lang kita. Parang ganun yung dating. Jefferly. Pero Bakit? hindi ko, bakit pangalan Jefferly?
ang nanay mo by Jeffer at saka ang nanay mo Relly. Ang tatay niya ay si Jeffrey. Ang Oo. ang nanay niya ay si, ano bang pangalan ng Relly? Di ko alam, Pirelli. Mga pangalan, mga tropa to ni Jenny, ni Girly, ni, Di ba? Jeffrey Bakit ganun? Parang yun yung di ka pa pinapanganak, may galit na sa'yo magulang mo. Pero lilinawin ko guys, hindi natin kinokondone ng violence. Pambubugbog. Pero hindi rin namin kinokondone yung magpangalan ka ng gano'ng kapangit sa anak mo. Jefferly. Di ba? Parang mali yung pambubugbog pero mali rin yung pangalanan mo ng gano'n yung anak mo. With all due respect parang mo yung parang mo yung recipe for bullying na yung ganung pangalan Pero yung mga magulang nito di man lang naisip na papangalanan natin yung anak nating Jeffrey Lee. Hindi kaya siya mabugbog. Problema niya na yun. Problema niya na yun. Mayaman naman tayo. Basta gusto ko siyang pangalang Jeffrey Lee. Magmula ngayon, itatawag ko sa'yo ay Jeffrey Lee. Di ba? Parang isipin mo, pag-aaralin, kasi I'm assuming kung pamangkin, di may kaya ring pamilya. Ang Estrada ay kilalang may kayang pamilya, di ba? So pag-aaralin mo sa sa Ateneo yung anak mo tapos or sa IS tapos Jeffrey Lee. Pare siya ang nag-iisang Jeffrey Lee sa Ateneo. Di ba? Parang prep pa lang parang sinong bubulihin natin? Jeffrey Lee. Parang may problema tayo ng topic dito. First sa pangalan pa lang pala isang buong episode na to. Diba? Pwede tayong mag-shift sa ano yung mga pangalan di mo ipapangalan sa magiging anak mo. Para hindi mabugbog. Jeffrey Lee. Pero nakagad tayo ng top 1 sa list. Parang nasa police station tayo, no? Anong pangalan mo yun? Julian. Sulat mo, Julian. Julian Ejercito. Ikaw yung anak ni Senator Jinggoy. Ikaw, Jeffrey Lee, bugbugin tong bata na to. Tangina, ba't ganyan? Yung mga Pero, to be fair, siguro inisip ng magulang niya walang hit sa NBA. Parang kung meron mang advantage yung ganung pangalan. Matalino to. Oh. Walang hit to. Walang hit. Oo. Wala nang magtatangkang maging hit yung pangalan na yun, Tri. Jeffrey Lee. Hindi, it's a unique name, It's a unique name, Jeffrey Lee. First time ko nakarinig ng pangalang Ikaw, may kilala ka ibang pangalan na Jeffrey Lee? Wala. Pinagtripan na nga natin Hindi single F, double F. Double F, double L. Sagana sa double to, pre. Ano ba to? Nagpapaka-Italian ba to? O ano? Google tayo kung may ibang Jeffrey Lee sa mundo. Sige. Oo nga, Jeffrey Lee. Natin kung Jeffrey Lee. Puta, parang siya lang. Pero again, we don't condone violence. We don't condone violence. Tuloy natin. We don't condone ugly names din. Ikaw, upon learning that his son and his nephew, Jeffrey Lee, was mauled in Boracay, the senator went directly to Boracay and talked to authorities. Madaming pera yung tatay kasi nung nalaman niyang nabugbog yung anak at pamangkin niya, pumunta kaagad ng Boracay para dumulog sa otoridad. Pero tuloy natin, the senator went to Boracay and talked to authorities. Tuloy-tuloy ko na. Radyo Todo Aklan reported the incident occurred at 2 a.m. 2 a.m. So gimmick session to. Gimmick session to. Gimmick time to, 2 a.m. Wala mo ko nung pangalan ng barangay. Wait, Barangay Balabag. Puta. Yung talagang recipe for disaster. Kaya pala medyo nabalabag siya ng mga residente. Barangay Balabag Julian and Jeffrey Lee reportedly left a bar and were walking toward the direction of a mini mall adjacent to the front beach. Hindi pa diniretso, mini mall adjacent to the front beach. Ano to? D-mall. Yung mall. Yan lang naman ang mall dun. D-mall to, malamang. Itago na lang natin sa pangalang B-mall. Front beach when they were stopped by 3 men. 3 men ang tumigil. Okay. Without any provocation. Without any provocation daw
The suspects allegedly attacked Julian and Jefferly. They sustained head and face injuries. May natutunan ako, pre. May natutunan ako. Madami kasing nagagalit na iba na ang nire-report ng media hindi akma dun sa totoong nangyari depende dun sa nangyari sa mga tao. Oo. Pero alam mo ba na ang media pala mas pinagbabasihan kung ano nakalagay sa blatter? Oo, police report lang lahat ng ano. Kaya napaka-inaccurate ng mga natin, balita natin. So technically, ang mga media, nire-report nila kung ano yung nakasulat sa police blatter. Oo. So kung mali yung nireport ng media, sisihin mo yung police blatter. Oo, hindi yung media. Legit yun. Natutunan ko lang yun recently. Ako rin, pero ayokong banggitin dahil... mukhang parehas tayo ng... parehas tayo ng iniisip. Okay, sige. So without any provocation... Tuloy na natin. Sige, tuloy without any provocation, the suspects allegedly attacked Julian and Jefferly. They sustained head and face injuries. Julian posted the incident on his Instagram story. Putak, syempre. Nabugbog ka na nga. Ang una mo pang social media. Pag ikaw nabugbog ka, Tito P, maiisipan mo pang mag-post sa social media. Dahil yun ang such a Filipino thing to do, pare. Bagay, no? Naglindol-lindol nga social media na kagad yan, no? Diba? Pag lumindol nga, pag alangan ka, titingin ka sa Facebook, Titingnan mo kung may nagsabi rin na lumindol ba. Ito ang post niya sa Instagram story. Alam mo ba kung anong pinost ni Julian sa kanyang Instagram story? Ano? To everyone expecting to see me at Epic tonight, I won't be able to make it. Okay. Hindi. Baka yun yung rason bakit siya pumunta sa social media. Kasi meron siyang public appearance. Ano siya, pre? Responsible. Kasi syempre, yung dagsa-dagsa niyang fans na pupunta sa Epic, baka nga naman ma-disappoint. It's a public service pala. Oo, kasi ina-expect nila. Pag public figure ka, halimbawa, meron kang booking or meron kang public appearance, if may expectation yung mga fans mo, syempre kung di ka makakapunta, kumbaga parang magpapasabi ka, ay, sorry fans, hindi ako makakapunta. Nabugbog ako. Matalino tong si Julian. Basta ang pamilya ng Estrada ay at some point nag-aaral sila sa atin. Mayayaman tong mga Estrada, mayayaman tong mga ito. Sa laki ng naipundar ni former President Erap Estrada sa kanyang matagal na pag-aartista. Pre, bago pa siya mag-artista, mayaman na sila. Seryoso? Mayaman ba talaga? Mayaman talaga sila. Kaya nga yung kung daw nagkakamali, lahat ng kapatid ni Estrada, puro professional. Siya lang ang naging artista kasi siya yung naglayas. Okay. Tuloy natin. So, nag-post. He did the responsible thing to do. Mag-post sa social media at i-announce na hindi na siya makakarating sa Epic Bar. To be fair kasi alta naman kasi tong si Julian, hindi naman siya yung putyo-putyong influencer na yung mag-broadcast for the clout Pero tingin mo may pumunta sa Epic para puntahan si Julian? Totoong usapan lang. Di ko alam yung fan base ng tao I'm not here to judge, pero maniniwala siguro ako nung peak nung career niya na mga around 10 years ago, nung kasama niya yung may pelikula sila na medyo naging heartthrob siya for some time na hindi ko magets Kung kailan man yan, hindi ko maalala yun, pre. Tuloy natin yung post niya. Got caught in a really unfortunate situation last night and need to recover both physically and mentally. Appreciate your understanding. So kami rin dito sa Machong Chismisan ay umaasa na makarecover physically and mentally. Kasi no one deserves to be beat up. Para na lang siguro kung pangalan mo ay Jefferly. Kahit Jefferly ang pangalan mo. No? Ganun. Masama yan. Mali ang physical abuse. Never naging tama ang physical abuse. Bad yun. Never naging tama na bugbugin mo isang tao dahil di mo gusto yung pangalan. Pero never. Mag-usap lang ng maayos na, Brad, ba't naman Jefferly ang nangalan sa'yo?
Pero Kung may problema ka sa pangalan niya, kausapin mo ng maayos. kaya lang parang hindi ako naniniwala dun sa unprovoked eh. Oo. Hindi, kasi ito tanggapin natin. Binibigyan ko kayo ng ilang segundo ngayon, katulad ng lagi ko inutos, i-minimize ang Spotify, i-google nyo ang pangalan na Julian Estrada kung hindi nyo ma-imagine ang pangalan niya. Pero kung medyo kilala nyo si Julian Estrada, ipikit ang inyong mga mata. Binibigyan ko kayo ngayon, Tito Pipi, ipikit mo yung mata mo. Pikit. Ayan, pikit ang yung mata, pera na lang ulit sa paalala ng Machong Chismisan na kung kayo nagdadrive, huwag pipikit ang mata. Pikit ang mata. Ganun. Pero ngayon, pikit. At i-imagine niyo ang mukha ni Julian Estrada. Siguro mag-agree naman kayo sa akin na medyo ang datingan ng mukha ni Julian Estrada ay, Tito P? Pakitapos ang sentence ko. Maangas. Mukhang maangas. Oo, mukhang maangas. Ito yung mukha na, sabi nga ni Tito P, gwapo, pero ito yung mukha na parang Nagtatawag ng gulo. nagtatawag ng away yung kasi malakas yung dating niya eh. Di ba ganon? Saka sharp yung, hindi, kung titingnan mo yung features niya, yung medyo matalim yung mata niya. RBF? Resting beach face. Medyo retching beach face? Parang ewan ko, pag base dun sa picture niya, yung, alam mo yung medyo aggressive, yung pagka-sharp ng mata niya na pag napatingin ka parang naghahanap ng away. Pwede nating sabihin na pwede siyang character actor. Papasa siyang magaling na character actor. Oo. So yung itsura na pag napanood mo sa pelikula, madaling kainisan. Perfect example, tito niya, si George Trigan, Jr. Si Jinggoy. Si Jinggoy. Atay niya mismo, lalayo ka pa ba? Tama. Diba? Yung itsura niya is perfect na pang... alam ko na kung ano yung perfect sa kanya. Love Team. Love Team. Robin Padilla movie. Robin Padilla kasama si Bina Morales. Robin Padilla kasama si Sharon. Sino pa ba mga naging Love Team? Robin Padilla kasama si Joyce Jimenez. Yung Inglesero na aagaw kay Bina. Yung Inglesero na aagaw kay Sharon. Yung Inglesero na aagaw kay Joyce Jimenez. Perfect yung mukha niya doon. Siya yun. Actually, tama. Tumbok mo yun. Yan. So, medyo maangas yung itsura niya. So, yun ba yung tingin mo? Nagkaangasan to na, hindi ako naniniwalang unprovoked to eh. Again, lang tayo dito, nagchichismisan lang tayo dito. Kung wala man silang ginawa, either, alam mo yung typical na lalaki na yung pag nagkatinginan lang tapos parang hindi ko gusto yung kung paano mo ako tinitingnan. Yan. Kuwang-kuwa mo, Tito P. Yung mga parang may problema ba tayo? Yan. Tapos mukha pang alta si Julian. So, alam mo yung recipe for disaster na Tapos, syempre mga lokal to. Yan yung mga tipo, tangina, lugar namin to, ba't tayo inaangasan dito, Brad? Huwag kang umusta ng ganyan, dayo ka lang. Ganun eh. Pero, isa ang alam ko for a fact. Hindi nila kilala to. Mukha. Kasi kinuyog kung ikaw ay normal na tao, yung tama ba yung term na normal na tao? Tama naman. Yung typical na tao lang, simpleng tao, at alam mo anak ng senador, aawayin mo. Hindi, magdadalawang isip ka. Tama. So tingin ko, hindi nila kilala si naangasan sila. Parang anong inaasta-asta nito. Hindi. Kung alam nilang anak ng senador yan, medyo yan eh. Lalupat Estrada. Considering na, ang Estrada ay malakas sa masa. So, of all people na pwede mong bugbugin, bakit Estrada? Of the Estrada clan pa, diba? Hindi nila napanood ang Relax, It's Just Pag-ibig. Naalala ko na. Mali. Hindi, parang yun nga rin yung yun rin yung patunay na, hindi kasi ang patok lang naman sa masa is si Erap, yung lolo, saka yung tatay. Pero yung mga anak kasi, may kita mo talagang iba na yung hindi sila pang masa eh. Lalo na yung isa yung gwapo. Yung si pangalan nun? Yung tito nito na gwapo. Yung tatay yung tatay ng anak ni Andy Eigenman.
gwapo yun, mabait pa. Pero Okay. medyo weird ibang political stance nun Oo nga eh. Well, gano'n naman kasi talaga sa politics eh. Yung sa politics rin naman, kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas eh. Bagay. Pero teka ito, tuloy natin yung storya. Ang sabi dito, yun nga. So, napatunayan na natin na maayos na tao itong si Julian dahil nga nag-announce siya sa kanyang social media para sa kanyang mga dagsa-dagsang fan para hindi rin magka-problema sa Epic. Kasi mamaya magreklamo na, ay puta, ba't nagpunta tayo sa Epic? Wala si Julian dito. Di ba? Ako, malulungkot ako. Kung pumunta ako doon, wala si Julian. We demand an explanation. At least yun, sasabihin lang nung may-ari ng Epic. Nag-post na po si Julian. Nag-post na po. May announcement, may official announcement na po tayo from the man himself. Balamang nagsara yung Epic nung gabi na yun no? Hindi na nagtuloy ng party. Tingin ko parang, guys, we cannot continue on with this party. We don't have Julian here. Ngayon ko lang naisip, pinag-usapan natin, Estrada, bubugbog din tayo sa ginagawa natin. Hindi, pero ako tingin ko talaga, kung ako'y may-ari ng bar, hindi darating si Julian Estrada sa bar ko, wala, sarado to. Kaya nga eh. Tigil party. Tigil party. Pero na-curious pala ako, yung Jeffrey Lee ba, kasama ba sa Estrada na pamangkin o sa kabilang side? Hindi, ang apelido niya ay Vitug eh. Okay. So, hopefully kabilang side. Kasi mas lang hiya natin si Jeffrey Lee. Si Julian, hindi natin. Wala. Ikaw lang siguro. Ako, sinasabi ko lang na Ang winawalang hiya ko yung pangalan, hindi yung tao, pare. Wala tayong winawalang hiya. Baka ikaw yung winawalang hiya. Hindi. Niloloko lang yung pangalan, pero di ko kilala si Jeffrey Lee. Bakit ko siya anuhin? Tito P, inaahon na kita sa lusak. Lumayo ka na sa... Sinasabi ko lang, it's the name, not the person. Tito P, sa episode back mo naghahanap ka agad ako ng gulo eh. Mahirap na eh. Pero again, anong wish natin, Tito P? World peace. World peace. At makabawi sila. Dahil wala talagang may deserve. Without any sarcasm, walang may deserve na ganito. Kausapin kung may problema. Di ba? Okay. So, the Malay Police Station could not give any specific details on the incident, citing privacy issues. Yun medyo weird. Ibig sabihin, sabihin yung tunay na rason. Saka yung isa pa, hindi pa rin nilalabas yung CCTV footage. Ba't hindi ilabas yung CCTV footage? Di ba normally nilalabas yung CCTV footage sa ganyan? Oo. Unless. Unless. So, allegedly. Allegedly. Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, Malay Police Chief, confirmed that charges of physical injuries have been filed against the suspects. We filed against 3 suspects and not 2 suspects. Ravelo told Manila Bulletin and the Phone last Sunday. Tapos yung may nabasa ko may tama daw sa ulo, saka may natanggal na kuko si Julian. So again, ang machong chismisan, hindi, totoo pare nabugbog pinagtatadyakan pa daw So medyo matindi talaga yung Anyways, ito. Una, ang machong chismisan, hindi naniniwala, we cannot stress this enough. Hindi naniniwala ang machong chismisan sa sa physical violence. Sa violence. Kung sino man ang nagsimula nito or sana makuha nila yung justice na kailangan nila. Both sides. Kung talaga. And sana makuha rin ni Julian yung hustisya kung siya man ay nasa tama. Tsaka si Jeffrey Lee. Pati si Jeffrey Lee. Jeffrey Lee. Justice for Jeffrey Lee. Ano bang... Sakto ring sa Billy, J&J. So justice for Jeffrey Lee. And Julian. Para saan yung hustisyang hinihingi natin para sa kanya? Sa nangyari sa kanya o para sa pangalan niya pareho, pare. Pinangalanan ka ng gano'n, nabugbog ka pa parang wag gano'n. Ngayon ako, Jeffrey. Pero yun yung gusto kong pag-usapan, Tito P. Again, sana mahanap nila yung justice na para dito. Justisyang para sa kanila. Pero Tito P, may aminin ako. Bilang a hater of the
Estrada family. Ah. Particularly lang pagdating sa politics nila. Kasi sa pelikula, fan ako. Mahilig ako sa mga lumang action movies eh. Idol ko yan, sila Erap. Sobrang galing yun na action star eh. Diyan nga siya naging presidente. Pare, isa sa paborito kong palabas, Panday. Ay, yung naging shotgun. Panday ni Jinggoy, kung saan ginawa niyang shotgun yung baril. Ay, ginawa niyang shotgun yung espada. Yung espada, di ba? Ganong kataba yung utak nila. Siya yung nagano. Di lang utak, pre. Nakaramdam ako ng konting, alam mo yung Schadenfreude? Ano ba yung tamang pronunciation nun? Tama ba yung pronunciation ko? Wag ako. German yan. Pero alam mo yung salitang Schadenfreude? Yung Schadenfreude. Favorite word ng natin yan ng podcast natin para magtunog intelihente tayo. Ayun, Schadenfreude. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Ako, ang una ko na-encounter nang nanood ako ng play dati, Avenue Q. Ewan ko, narinig mo na ba yung Avenue Q? Yung mga puppet. Yun. Doon ko unang na-encounter tong word na to. At ang ibig sabihin pala nito, ng, ano ulit ang pronunciation? Schadenfreude is, rejoicing at and taking fun in the misfortune of others. Sobrang bangis ng mga German na meron silang word para sa ganung klaseng senaryo. 'Di ba? Talagang sa atin, binigyan nila ng terminology specific eh. Sa atin yata ang word na niyan belat. Hindi. Pero hindi siya. Well, technically, in essence, lang siya, implied lang siya sa belat. Pero hindi siya specific na word para i-describe yung ganong feeling. Unlike sa mga Germans, talagang they came up with a term for that specific na na feeling na you relish in the misfortune of other people. So yun, balik tayo ngayon. Ang gusto kong pag-usapan natin, pre, is ano yung mga Schadenfreude moments mo na naalala mo? Kung saan may nangyaring pangit. Kasi totoo tayo dito sa Pilipinas. Pag may nadapa tayong kaibigan, tatawanan natin bago tulungan. Schadenfreude. May teacher na tumalsik yung laway sa kaklase mo. Schadenfreude. Natatawa tayo doon sa misfortune ng iba. May taong nag-aantay sa kalye habang umuulan, dumaan yung kotse, lumipad yung... Mahilig tayo sa ganyang comedy. Schadenfreude. Yung begets. Respect gets begets. Yung respect begets respect. Respect gets begets. Oo, nakakarap. Pero ako aminin ko, itong ang na to, katulad ng sinasabi ko kanina, medyo hindi ako fan ng politika ng mga politics ng mga ehersito. Medyo natuwa ako ng konti na, si Boy Angas. Kasi nga naangasan ako sa mukha niya eh. Na, may nangyari sa kanya. He gives off that impression. Pero, merong nangyari sa kanila na mas natawa ka. Tingin ko madaming natawa. Ano? Natatandaan mo a few years ago, yung pinasok ng magnanakaw yung bahay nila. Ito ba yung yung nag-iwan pa ng souvenir? Oo, so yun ang pinakamatapang na tao sa tingin ko. Dalawa yun either tanga siya or talagang ganun siya katapang. Hindi, meron akong theory doon, pre. Sige, bigyan natin konteksto yung mga tao. A few years ago, ninakawan yung bahay nila Senator Jinggoy Estrada. Pinasok ng mga kawatan. Isa lang. Isa lang ba? Isa lang. Oo, isa lang. Pinasok ng kawatan. Pinasok ng kawatan, kumain doon, at tumae sa sopa. Tumae sa sopa, pre.
Oh, alam mo kung bakit? Bakit? Maganda yung bahay, pre. Alam mo yun, di ba yung sa mga house party, tinatrash mo yung magandang bahay kasi parang may parang sumakses. Yun ang di ko mag-gets, pre. Bakit siya Or- tumahay doon? Ganun ba siya katapang? Or meron siyang galit sa mga estrada na kasi posible yan eh. Parang, mga estrada, yung hindi talaga nakaw yung gusto niyang gawin. Gusto lang niya mag-vandalize. Ano yung, kumbaga, yung nagkataon lang yung ano, nagkataon lang yung, Dito na tayo, ano ba yung kukuha na tayo ng, makakuha na rin tayo ng pera eh. Dito na rin lang eh. Sige, so yun yung una. O ikaw, meron ka bang ganun? Ano lang, dahil kakatapos lang ng eleksyon, ito na naman tayo, maghanap tayo ng kapahamakan eh. Alam mo yung tumakbo palang mayor si Sam Versosa? Di ba parang may statement pa siya na na minsan lang mangyari to eh. Huwag yung sayangin mga taga Maynila. So ikaw, masaya ka na natalo si Sam Versosa? Oo, kasi napaka-conceited dun dating. Parang may ganun, parang ano ba to? Parang fina-front row mo rin ba yung pagtakbo mo ng Manila na, di ba? Parang limited offer lang. Kahit konti, wala ka naramdaman na sincerity kay Sam Versosa nung pagtakbo niya? Hindi naman, pero lang ako yung dating na parang mga taga Maynila, minsan lang to. Huwag yung sayangan. Parang tangina, sino ka? Ang lupit. Tsaka yun. Actually, puro sa election related. Yan, kay Willie. Parang utang na loob pa natin na na hindi sila nanalo. Para kasing yung pagtakbo ni Willie, parang feeling niya siya yung regalo ng Diyos sa sangkatauhan eh. It's unbelievable. Yung hindi lang unbelievable yung sinabi niya, parang may extra syllable pa siyang sinabi din. Ang lupit, di ba? Ako pare, isa sa masaya ako na natalo. Sino? Bong Revilla. Ay, oo. Ano yun? Parang the world is healing, pare. Nung medyo nakita ko yung results. Pero tama. Pero ang malungkot, mas masaya sana yung Scandefroid kung Camille Villar yun. Kasi isipin mo sa laki nung ginastos ni Camille Villar, kung natalo siya, saya nun. Pera rin natin yun. kung ano isasayangin niya sa atin din galing yun, free. Hindi, pero at least hindi siya, pera nga natin, di umano. Pero at least, hindi siya ang nakinabang. Lumabas ulit siya sa ekonomiya. Oo nga, umikot pa rin yung pera, natulong pa rin siya sa ekonomiya. Hindi natutulog sa bank account nila. Umikot pa rin sa ekonomiya yung mga salapi. Pero aside sa politika, may naisip ka pa na ganun? Feeling ko kasi yung mga ganong sentiments, more on, alam mo yung nagiging fulfilling siya pag yung mga tao sa baba, tapos nakikita nila yung mga taong nakaangat, yung nakaka-receive ng misfortune. Parang yun yung nagsasabi sa'yo na ito ba yung pangbalanse ito ba yung yung game, anong tawag doon? Siya yung ginagawa niyang fair game yung buhay. Alam mo anong best example ng ganyan? Yung nangyari kay Diwata Pares. Ang daming tao na naiinggit sa naabot ni Diwata. Kasi di ba si Diwata, coming from the bottom, now we're here. Oo. At such a fast pace. Yung fast pace. Oo. Tama, nasisira pa yung pronunciation ko. Pero, kaya madaming nagagalit sa kanya kasi nga, nag-iba yung ugali niya. Kaya yung mga tao, ang daming natutuwa nung seemingly parang pabaksak siya. Kasi ang lumalabas ngayon, hindi na kasing lakas dati yung tindahan niya. Yung Diwata Pares. So yung mga tao, natutuwa na pag may nakikita na umiiyak na video si Diwata, bad trip si Diwata, kasi nakikita nila na buti nga sa'yo. Yun yung isa sa tingin kong best example ng madaming tao yung nakakaranas ng Scandefroid. Although hindi natin
pinopromote yung ganong klaseng sentimento. Pero human nature kasi yun eh. Although human nature yun, pre. Although, mas satisfying siya kung nangyayari siya saan. Kung nangyari kasi siya sa mabuting tao, medyo hindi gano'n yung nagiging sentiment mo eh. Exactly. Pag sa mabuting tao, kaya kita mo, yun nga, again, sa itsura kasi ni Julian Estrada, nakakaasar yung itsura niya. Oo. Parang masaya ka na, ay, natapilok si Julian. Ay, na ano. Pero kung... Actually, besides sa itsura, the mere fact na he's part of the Estrada clan, yun na mismo yung parang pinaka-selling point para bigyan ka ng rason para kagalitan siya eh. Siguro kung ginaya niya lang yung tito niya na nagpinklawan siya. baka nag-shift yung... Sa bagay, no? Well, ako, siguro dahil parehas kami ng kinikilingang parte ng politika. Si Poging Ejercito, ang pangalan niya? Jake ba? Jake. Parang hindi ako magalit sa kanya. Parang siya lang yung estradang lovable para sa akin. Kasi nga parang... Alam mo kung bakit? Bakit? Maamo kasi mukha na ito eh. Sa bagay. Yun ang pinagkaiba nila ni Julian. Kung ito matapang rin mukha na ito, siguro kahit yung affiliation niya sa politics is kontra sa paniniwala mo, medyo mag-root against ka pa rin sa kanya eh. Given yung last name plus yung itsura, yun feeling ko yung itsura rin is another factor para kaasaran mo ang isang tao. Actually hindi lang itsura. Ugali. Hindi lang ugali. Pangalan. Pangalan. Legit yun. Factor yun, pre. Although yun nga, yun sa kanya parang nakahanap siya ng pang counter move para hindi nyo kasaran. Kakampihan ko yung gets mo. Pero ano pa ba? Usually kasi sa mga politicians, yun talaga yung magiging sentiment mo. Katulad nung nabanggit mo kanina kay Camille. 'Di ba? Pero feeling ko, yung galit ng mga tao doon kay Camille, galing sa prime water. Hindi lang galing sa prime water, pre. May residual din galing sa nanay niya. Kasi 'di ba yung nanay niya nuknukan? Parang ewan ko siya yung perfect example ng bumagay yung ugali sa itsura. Babalik ulit tayo sa sinabi ko about sa itsura. Yung nanay ni Camille, di ba? Parang, alam mo yung nag-contribute na yung itsura niya dun sa mga sinasabi niya. Like yung comment niya before sa mga nurses. Parang pinapalala nung na mukha kang antipat. Alam mo yung mukha kasi siyang mata pobre. And at the same time, hindi siya kagandahan para maging mata pobre. Siya yung perfect example na makita mo pa lang parang aagawan ka ng lupa. Yun. Actually, literal. Di ba? Kasi mayroong joke na pare yung itsura mo kang nangaagaw ng lupa. Kadalasan yun sa mga espanghol eh. Pero siya hindi siya mukha siyang espanghol. Mukha lang siya mga agaw ng lupa. Eto tayo eh. Hindi, pero yun nga yung sinasabi ko na napakagwapo natin, Tito. Oo nga eh. Hindi, pero meron kasing kahit hindi, katulad ni Julian. Gwapo si Julian. Pero mukha siyang mukhang kaasaran mo siya. Diba? Teka, tatanggalin ko yung pipikit ulit ako. Tatanggalin ko yung inis ko sa kanya. Ito, Google ako. May itsura siya, pre. Hawig niya yung young Erap. Sige. Sige na nga. Yan ang naging bentahin eh. Sige. Yan ang naging bentahin ng Erap. Si Erap ay kung titingnan mo yung itsura niya nung kabataan niya, gwapo siya. Hindi talaga, pre. Mukhang gusto ko magpa-deliver ng yelo sa kanya eh. Kanino kasi? Parang gusto ko order ng mineral water kay Julian eh. To be fair, para siyang improved version ni Jinggoy. Ayun, tatanggapin ko yun. Diba? Madali namang maging improved version ni Jinggoy. Hindi, The bar was set low eh. So medyo, hindi, pero diba, gets mo? Meron rin, bakit,
between JV and Jinggoy, sino mas kaasaran mo dun sa magkapatid? Kaya Jinggoy, JB. diba? Hindi, si JB, yung mas lovable one, the lovable one. Same principle kay Jake at saka kay Julian. Though minsan nasusundo rin naman ni JB yung inis ko minsan. Katulad nung kinampihan niya yung sa kalaban ng MMDA. Sundong-sundo ni JB yung asar ko doon. Oo, pero again, pag pinagtabi mo yung magkapatid, sino yung kakampihan mo, sino yung kaasaran mo? JB. Ito best example pa. Oh. Isang tao na mahirap kaasaran ngayon na makaramdam ng Schadenfreude. Sino? Si Christopher Diwata. Yung isang Diwata. Si Christopher Diwata, kilala mo? Sino to? Wait. What happened, Bella? Oo. Sorry. Sorry. Isa sa pinaka-darling ng internet ngayon si Christopher Diwata. Parang right now, sobrang bango pa ni Christopher Diwata. Hinihintay lang ng mga tao na magkamali si Christopher Diwata. Pero parang hindi ko pa ma-imagine na ang kinakatakot ko lang kay Christopher Diwata is yung kasawaan ng tao, yung niya. Kasi syempre darating ang panahon, magsasawa yung tao dun sa linya niya eh. Kailangan niya nang makaisip ng bago. Pero feeling ko hindi siya hindi siya after sa clout eh. May nabasa akong article na minamaximize niya lang kung ano yung mga blessings na nare-receive niya. Kasi parang hindi lang siya na kahit hanggang dito lang. Basta makuha ko yung kaya ko makuha. Saka may article, yung sinabi din sa article na lahat ng kinikita niya ngayon, pinapadala niya dun sa pamilya niya. Nabayaran niya lahat ng utang niya, pre. Yun nga eh. Isipin mo pala niyan, nagbebenta ng isda. Nagbebenta ng isda. Tapos isipin mo 12 years ago na yon yung What Happened, Bella. Napakagandang blessing, no? Napakagandang blessing. Diba? Why are you crying again? What happened, Bella? Why are you crying again? I know! Vampire! Vampire, right? Vampire will fate me. pero alam mo yun, siguro kung meron man akong na-appreciate dun sa nag-viral siya ulit, at least nagkaroon ng pagkakataon para kumita yung tao. What happened, Jeopardy? Why are people laughing at your name, Jeopardy? I sure you die. I sure you die. Habang binubugbog sila. I have died. What happened, Jeopardy? Why are you crying again, Jeopardy? Pero swerte nun, pero all in all. Ito tayo. What happened? Ano masasabi mo dito sa nangyari na to? Parang paano may kung ikaw si Jeopardy na ang kahinaan niya ay ang pangalan niya at si Julian na ang isa sa problema niya is yung matalas na itsura niya na sabi nga natin ay gwapo naman din. Anong full take mo dito sa nangyari na to? Ako basta all peace ako. Pero sige, go ka muna, ikaw muna. Feeling ko kulang sila sa street smarts eh. Kasi alam mo ikaw, lumaki tayong Kamanava. Alam mo yung pag dinala tayo sa mga alanganing lugar, alam mo paano umaste. Dapat low-key, di ka Kasi naalala ko nung naglalakad kami sa Sampalo, kasama ko yung mga kaklase ko nung high school. Alam mo yung binabati lang kami, nagiging friendly yung mga tao. Muntik pa kami mabugbog. Kasi nakangas ka. Hindi ako. Kasi yung mga kaklase ko, hindi sila sanay maglalakad sa mga kali-kali. So parang sa kanila, parang na-offend sila na merong bumati. Tapos yung nag-retaliate kagad, parang sa akin, pag pumalag kayo, sa tingin nyo ba makakapalag kayo dito? Una sa lahat, kukuyugin tayo. Taga dito sila, dayo tayo. So feeling ko, part ng reason bakit napahamak yung magpinsan is
Yan nga, parang kulang sila sa street smart siguro, hindi sila aware sa surroundings sila, hindi nila alam paano. More on more on fake ghetto to. Or yun lang, parang ito yung maangas siya sa Valle Verde. Oo, pero hindi sabog. Kumbaga ako yung pinakamaangas sa balat ng subdivision namin. Oo. Pero paglabas ng subdivision, natikman niya yung pait ng mga mamamayang Pilipino. Tulad nga doon sabi sa sa article, ang bumugbog sa kanya ay madlang people. Mga residente, taong bayan. Feeling ko naman kasi sa Manila, parang hindi, halimbawa, Julia nag-iikot dito sa Manila. Feeling ko hindi siya basta-basta mabubugbog kasi mamumukhaan siya ng mga tao eh. Oo nga. Ibig sabihin, nagkataon kasi na nakahanap siya ng katapat. Oo, na parang hindi wala akong paki kung sino ka. Or hindi ko kilala kung sino hindi ko kilala. Ano ni Jinggoy? Sino yun? Yun. Baka mga tingin ko humirit yan ng mga I'm gonna fuck you motherfucking ass ulul. Bakit ganun. Yun nga. So, hindi sa parang nagre-relish tayo sa nangyari. Pero at least, rin siya, humbling experience rin siya eh. Oo. So, parang all your life, parang sanay ka na nakakaangat ka sa buhay tapos biglang sabihin na natin, walang ginagawang masama yung tao tapos bigla siya nabugbog. At least kailangan mo rin ng self-evaluation eh. Ano ba nagawa ko? Kasi may trigger pa rin yun eh. Pero yun nga again, dapat pinag-usapan na lang to. Wala talagang tao. I cannot stress this enough eh. Walang tao na deserve na masaktan. Wala tayong karapatan manakit ng kapwa tao. Pero 'di ba, naglalakad ka rin naman sa Boracay eh. Wala namang nagtangkang bumugbog sa iyo eh. Kasi malaki ako. Sa bagay, madaming mas malaki sa akin doon nung naglakad ako noon. Parang last December, naglalakad-lakad ako doon eh. Baka may mga nakukupalan din sa akin, di ba? Hindi, pero di ba, madaling araw, naglalakad din ako doon. Wala rin naman nag-trip sa akin eh. So parang, medyo kailangan mo ring isipin, anong nangyari, bakit tayo napunta doon? Hindi siya yung out of nowhere lang eh. Hindi kilala ang Boracay sa ganun, una sa lahat. Isa siyang tourist destination eh. Bakit mambubugbog yung mga local residents ng mga turista? 'Di ba? Kabuhayan nila yung tatamaan doon, pre. Think about it. Think about it. Diyan na natin tapusin tong episode na to. Tito P, ano bang mga pinagkagagawa mo ngayon? Anong gusto mo i-promote or saan kanila pwede i-follow sa social media? Ayun, follow lang nila ako sa IG ko, Tito__P. Kung gusto nyo makita ng climbing content sa ngayon, yan ang pinagkakaabalahan ko. 2 underscore mga kaibigan, Tito__. Yes, kasi gamit na raw yung isang underscore. Kaya 2 underscore dahil ganun kakupal si Tito P. Yan hinusgahan mo na naman yung 2 underscore ng ko eh. Ay, meron pala kami nilalaro dito sa Machong Chismisan, Tito P. Ano yan? Nabalitaan mo ba yung nilalaro namin? Hindi, ano to? Pinapalo ba ni Tito P? Matagal na yun. Nilalaro ko pa rin namin yun. So, para sa episode na unti-unti na ako nagbawas. O itigil ko na paglalaro nun. Pwede pa naman, nag-unfollow na ako kasi nauhusga na ako eh. Naging climbing at saka running account ko na yun eh. So, para sa episode na to, ng pinapalo ba ni Tito P, kukuha tayo ng random. Ang gamit ko po mga kaibigan ay ang Machong Chismisan account. Ito po mga kaibigan. At pupunta po ako sa search option ng Machong Chismisan account. At dahil sa mga gumagamit nito dati, i-click ko po yung sa search. At ang lumabas pong username ay si... Ano pangalan nito? Sophia Andres. Artista ba yun? Oh, follow ba ako dito? Si Sophia Andres, mga kaibigan. At hindi siya pinapalo ni Tito P. Congratulations, Tito P. Hindi siya pinapalo ni Tito P. Oh. Yeah. Sabi na sa'yo naging running climbing account ko na to. Isa-isa ko nang ina-unfollow yung mga pinapalo ko dati.
Yan. So mga kaibigan, batiin ko lang pala Tito P yung mga kaibigan nating podcast. Sige lang. Nandiyan nga pala yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, yung Pinoy Mimeology Podcast. Ito yung mga bastos na bata, yung Pinoy Mimeology Podcast. Pare, binastos nito yung pinakamamahal kong sagot gulaman ng Zagu. Oo nga, mga hayop yung mga yun eh. Pag nag-collab, sama mo ako. Walang yain natin yung tatlo. 25% podcast kasama si Jasper Reyes. Si 30-40 podcast, no? 30-40 podcast, MJ's Bubble Podcast. Oy, belated happy birthday kay MJ na nag-celebrate ng birthday sa South Korea. Uy, speaking of Korea, madaming mamawalang buhay sa Korea nitong Nabalitaan mo ba yung nangyari sa Korea? North Korea? North Korea, anong nangyari? May barko silang binuo. Warship. Brinodcast nila yung launch ng barko. Nilaunch nila sa dagat. Tumaob. Tumaob. So, alam niyo na mangyayari dyan. Okay, susunod is yung Fanboys Chronicles Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, yung Hubby Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, saka yung Tatayhood Podcast. Saka syempre, yung bagong podcast ng Kislot Chronicles Podcast is yung Pandango sa Light Bulb ni Kagawad Ruru. Saka batiin ko rin yung mga kaibigan natin sa Patreon, si Jason Bonsa, Darwin Bosego, Hubby Podcast, si Jimbo, si Gian, saka Tito Pidge, may napansin ka ba sa akin nung huli tayo nagkita? Ano ba? Pumayat ka? Ay, putik pare. Buti napansin mo, pre. Lahat ng yan sa tulong ng Ketorific PH. So, check out nyo lang sila sa kanilang Instagram page. O kaya kung nasa Metro Manila kayo, check nyo lang sa Grab, Ketorific PH. At syempre, ang patron ng mga patron, walang iba kundi si Miss Len Mackenzie. Kung nagustuhan nyo ang aming podcast, pwede nyo kami follow sa Spotify at sa mga social media pages namin. Showbiz Bro sa lahat ng social media platform at Machong Chismisan sa lahat ng social media platform. Pag marami kayong pera at gusto nyo kaming supportahan para makagawa pa kami ng maraming content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's patreon.com/machongchismisan. At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasi, anong nangyari kay Tito P? Ito na po ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin si Tito P sa episode na to. Tito P, sana nag-enjoy ka sa latest episode ng Machong Chismisan kasama ka. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz bro na laging nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.